May mga SSS voluntary members na halos buong buhay naguhulog. Pero pagdating ng retirement, saka lang nila nare-realize na hindi pala ganun kalaki ang magiging pension nila. At ang masakit dito, hindi dahil kulang sila maghulog, kundi dahil may mga bagay pala sa contribution strategy na hindi nila naintindihan ng mas maaga. Maraming voluntary members ang akala basta tuloy-tuloy ang hulog sa SSS, secured na ang retirement nila. Pero dito maraming voluntary members nagugulat kasi may mga pagkakataon na akala mo tama na ginagawa mo sa SSS pero pagdating ng retirement, saka mo lang makikita kung gaano kalaki ang epekto ng contribution decisions mo. At minsan, doon mo lang marirealize na may mga bagay na sana mas naintindihan mo ng mas maaga. Lalo na ngayon na maraming Pilipinong voluntary member na lang, freelancers, OFW, online sellers, self-employed, o dating employed na gusto pa ring ituloy ang SSS. Ang problema, karamihan naghuhulog ng walang malinaw na strategy. Basta may extra pera, hulog lang. Pero habang papalapit ang retirement age, mas nagiging seryoso ang epekto ng contribution decisions mo. Dahil posible palang matagal ka na naguhulog sa SSS, pero maliit lang pala ang nagiging epekto nito sa magiging pension mo. At kadalasan, saka na lang ito nare-realize ng iba kapag malapit na silang mag-retire. Kaya importante na maintindihan ito habang may oras ka pang mag-adjust ng strategy. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Unahin muna natin ito. Ano nga ba talaga ang voluntary member sa SSS? Kasi maraming Pilipino ang naghuhulog na lang basta voluntary, pero hindi nila fully naintindihan paano ito naiiba sa employed member. Kapag employed ka kasi, may employer na naghuhulog kasama mo. Automatic ang contributions at hati kayo sa hulog. Ibig sabihin, hindi buong contribution, ikaw lang ang sumasagot. Pero kapag voluntary member ka, ikaw ang bahala sa lahat. Ikaw magdi-decide kung magkano ang ihuhulog, ikaw ang magbabayad, at ikaw rin ang kailangan mag-manage ng magiging pension mo in the future. Usually, voluntary members, ito yung dating employed, freelancers, online sellers, self-employed, OFWs, o kahit sino na gustong ituloy ang SSS kahit wala ng kumpanya. May advantage rin naman ang pagiging voluntary member. Mas flexible kasi ang contributions mo. Pwede mong i-adjust depende sa income o financial situations mo. Pero kasabay ng flexibility na yon, mas mabigat din ang responsibility. Kasi unlike employed members, wala kang employer na kahati sa hulog. Sarili mong pera lahat ang ginagamit pambayad. At habang tumataas ang contribution level, mas ramdam mo rin ang gastos. Isa pa, dahil walang automatic deductions gaya sa employed, mas madaling maputol o mapabayaan ang hulog. Lalo na kapag naging unstable ang income o nawala ng priority ang retirement planning. At ito yung madalas na hindi napapansin ng maraming voluntary members. Hindi lang kasi basta pagkuhulog ang challenge, kundi consistency at tamang strategy over many years. Dahil kapag tumagal na walang malinaw na plano, posible na maapektuhan rin ang pagiging pensyon mo pagdating ng retirement. Ito ngayon ang hindi masyadong naintindihan ng maraming voluntary members. Marami kasing akala iba ang computation ng pension kapag voluntary member ka, na parang mas mababa agad ang pension dahil voluntary ka lang. Pero ang totoo, pareho lang ang computation ng SSS pension para sa employed at voluntary members. Hindi tinitingnan ng SSS kung employed ka dati o voluntary member ka ngayon. Ang mas tinitingnan nila ay gaano kalaki ang contributions mo, gaano katagal kang naghulog, at ano ang naging contribution history mo bago ka mag-retire. At gaya ng employed members, the same 3 pension formulas pa rin ang ginagamit ng SSS para i-compute ang magiging pension ng voluntary members. Ibig sabihin, pareho lang talaga ang basis ng computation. Kaya hindi simpleng paramihan lang ng hulog ang labanan sa SSS. Hindi porket matagal ka na naghuhulog, automatic malaki na agad ang pension mo. May computation kasi ang SSS at malaking factor dito ang salary credit o MSC,
total contribution years o CYS at yung mga hulog mo bago ka mag-retire. Kaya may mga pagkakataon na kahit consistent ka maghulog dati, posible pa ring bababa ang paging pensyon mo kung mababa rin ang contribution level mo. At dito maraming retirees na didismaya. Hala nila sapat na yung tagal ng hulog. Pero pagdating ng computation, iba pala ang actual na lalabas. Kaya importanteng maintindihan ng mga voluntary members na hindi sapat yung basta tuloy-tuloy lang ang hulog. Importante ring maintindihan kung paano talaga maapektuhan ng contributions mo ang magiging pension mo years from now. Dito ngayon pumapasok yung tinatawag nating contribution strategy. Kasi habang papalapit na ang retirement age, mas nagiging sensitive ang magiging pension computation mo. At maraming voluntary members ang saka lang nagiging aggressive sa hulog kapag malapit na silang mag-retire. Yung iba naman, matagal lang naghuhulog pero sobrang baba ng contribution. May iba rin na babago-bago dahil walang clear plan. At dahil voluntary member ka, ikaw talaga ang gumagawa ng financial decisions para sa sarili mong pension. Walang HR, walang employer, walang automatic system na mag-a-adjust para sa'yo. Kaya importante maintindihan mo. Kailan dapat magtaas ng hulog? Gaano kalaki ang realistic na pension at paano magiging strategic habang may oras pa. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pinaka-common mistakes ng maraming SSS voluntary members. Kasi minsan, hindi naman kulang sa effort ang problema, kundi kulang sa tamang understanding kung paano talaga gumagana ang SSS. Isa sa pinaka-common mistakes, yung hulog lang ng hulog without understanding the long-term effect. Yung tipong basta may extra pera, maghuhulog. Pero walang clear plan kung ano ba talaga ang target nila sa future pension. At dahil voluntary member ka, wala talagang employer o HR na magga-guide sa'yo. Ikaw mismo ang gagawa ng financial decisions mo. Another common mistake, yung years walang hulog tapos saka lang hahabol kaya nakakalimutan ng SSS. Tapos pagdating ng 50s or late 40s, doon pa lang ulit mag-iisip tungkol sa pension. At minsan, doon na rin nagsisimula ang panic. May iba naman na akala pare-pareho lang lahat ng contribution decisions, na kahit anong amount o kahit kailan maghulog, pareho lang ang magiging epekto. Pero habang tumatagal at habang papalapit na ang retirement age, mas nagiging importante ang contribution planning. May mga voluntary members din na sobrang taas agad ang hulog dahil gusto nilang habulin agad ang pension. Pero hindi naman sustainable sa actual income nila. Eventually, napuputol din ang hulog. At kapag hindi consistent ang strategy, possible na hindi rin maabot yung ine-expect nilang pension. May iba rin na sobrang baba naman ng contributions for many years. Tapos ine-expect nila mataas agad ang magiging pension pagdating ng retirement. Kaya maraming retirees ang nadidismaya kapag nakita na nila yung actual computations. Ang problema kasi sa SSS, hindi mo agad makikita ang epekto ng financial decisions mo. Usually, years later pa. At minsan, kapag saka mo na lang na-realize ang mga pagkakamali, mahirap na rin habulin ng oras. Kaya importante talaga na habang maaga pa, naintindihan mo na paano maging strategic bilang voluntary member. Ngayon ang tanong, sulit pa ba maging voluntary member? For many Filipinos, yes. Lalo na kung gusto mo pa rin magkaroon ng retirement pension, disability benefits, sickness benefits, maternity benefits at protection para sa pamilya mo. Pero kailangan realistic din ang expectations. Hindi porket maximum agad ang hulog, automatic, milyon agad ang balik. At hindi rin porket matagal naghuhulog, guaranteed nang malaki ang pension. Kaya importante pa rin ang tamang expectation sa tamang strategy. Ang totoo, maraming Pilipino ang sakalang seryosong nag-iisip tungkol sa retirement kapag malapit na silang tumanda. At minsan, doon na rin nagsisimula ang regrets. Kaya kung voluntary member ka ng SSS ngayon, mas mabuting maintindihan mo ito habang may oras ka pang mag-adjust. Dahil ang retirement planning, hindi lang basta paghuhulog.
kailangan rin ng tamang strategy. At minsan, yung mga bagay na hindi mo inaasikaso ngayon, yun din ang posibleng magbigay ng stress sa'yo pagdating ng retirement. Kaya habang maaga pa, mas mabuting maintindihan mo na paano talaga gumagana ang SSS bilang isang voluntary member.